Ganito na yung saging na pwedeng gawing suka. Yan ay kahit ganyan kumakatas-katas na. Mas maganda nga yan kasi mas marami ng bakterya ng suka yan. Pag yan ay hindi pa ganun malambot, titigas yan. Sa halip na maging suka, ititigas. Kaya talagang ganito na yung ganyan. Pag kinawanan nyo, malambot na Mayroon ng pasa-pasa na gayon Yan. Yan natin babalatan Pero ito'y kahit ganyan na mabango. Ang saging, pinya, kahit magkaganyan, hindi siya bumabaho. Yan ang napansin ko, saging, pinya. Kaya yung kanya magandang gawing suka. Pag ang susukain ninyo ay magandang saba, baka kayo malugi kasi parang 5 piso ngayon ang saba. Pero yung mga overripe na saba, yun ay halos wala ng price yun. Yun ay saka pagka magdadala na kayo ng timba, babalatan ninyo sa palengke. Kami naging magsasaging kaya alam namin yung mga sistemang yan. Pati yung mga ginagawang ketchup na nagde-deliver, yun ay 4 kilo ang mga overripe. Meron din namang ginagawa na hindi overripe pero mas mura kasi yung overripe pag ginagawang banana ketchup. At ito yung ating hahatiin sa dalawa kasi yung ikaw dalawa harande 5 para pareho ang dami. 5 dyan isa 10 15 20 25 30. Kasi ganyan kadami Ngayon ay pwede natin paramihin yan. Lalagyan natin ng tubig. Pwede rin hindi. Pero napakaasim din ito kahit lagyan ng tubig. Dahil lalagyan natin ng sugar. Pag ito'y nilagyan natin ng asukal, aasim yan kahit punuin natin ng tubig yan. Ay napakagandang suka niyan. Ako yung maraming beses gumawa ng suka. Pero kung ang gusto niyo pure na pure, wag din yung lalagyan ng asukal, ay pwede rin yon. Kahit itong isang ito ay gagawin lamang nating pangkaraniwang suka. Lalagyan natin ng kalahating kilong asukal. Tapos lalagyan natin ng bawang. Para sama-sama na silang maging suka dyan. At sapagkat kami mahilig sa sili, lalagyan natin ng sili. Ito'y siling labuyo. Kung mayroon pang paminta, ay di pwede yan. Pero lalagyan siya natin ng yung dati ng suka. Ito'y galing din sa saging. Sapagkat ito ay milyon-milyon na yung bakteryang pagmumulam, idadagdag natin do sa dati na sapagkat nabubulok na yung saging, overripe na marami ng bakterya, pero ito sobrang dami ng bakterya niyan. Ilalagay natin at lalagyan natin ng tubig. Napapabahin ako sa tapang ng sili. Sige ba? Yan. Sapagkat ito ay hindi naman komersyal, ito ay pang sarili, edi ganyan lang.
At na kung lampas pa dyan, bibiling mas malaki pa dyan. Ito'y unti-unti itong aasim sapagkat yung dati ng suka, yung asukal ay nariyan na. Ating pipirasuhin ng kaunti para mas mabilis. Ito muna ay magiging tuba. Ang itsura niya ay sapagkat nilagyan natin ng sili, medyo mapula na yan. Depende ko anong ilalagay ninyo. Pag hindi nyo lalagyan ng sili ay parang suka lang siya na Ito, masarap na klase ito kasi kakaunti yung tubig at nilagyan natin ng kalahating kilong asukal. Kung gusto nyo na mas matapang, dadami-damihan nyo ng sugar. Pero para sa akin, okay na yan. Pag ito'y suka na, ito'y lalambot to, medyo uunti yan. Kasi siya magiging suka. 2 buwan ito ay maganda na kasi ito yung suka na hindi mang chemical. Pagkaraan ng itong 2 months at na hindi ninyo ito ginalaw, magkakaroon dito ng parang gelatin sa ibabaw. Ang tawag doon ay mother vinegar. Sa susunod yung paggawa ng suka, yung mother vinegar na yun ang ilalagay nyo dito, hindi na suka. Sapagkat yun ay super ganda. Pag inyong itinaas yun, ayun ay kung gaano kalaki itong yan, ganyan din kalaki yon. Itaas ninyo, ganyan din kalapad yon. Yun yung mother vinegar. Kung gagawin namang alak, ay di lalagyan ng yeast, brewer's yeast. Magkakaroon din ng wine vinegar para ding gelatin yon. Sa mga gumagawa ng wine, yun din yung isasama kasi madaling tumapang ang wine kapag mayroon nun. Kasi yung iba'y na distillery ang ginagawa sa paggawa ng wine, pero itong ganito ay pwede rin basta mayroong brewer's yeast, yung yeast na gumagawa ng alak. Okay, adi ganyan na yan, masarap Ang pinakamaganda nito, lalagyan natin ng takip na katsa o tela na siya'y makakahinga. Ayan. At lalagyan lang ng pugong yan. At mas madaling ma-ferment kaysa ito ang iyong ilagay. Mas madaling ma-ferment. Lalo na kung mainit-initan ng saglit. Mga kalahating oras mong ilalagay sa sikat ng araw, medyo siya iinit, at pag siya medyo mainit, ang bilis mag-multiply ng bakterya. Kasi yung mga bakteryang yun yung nagpapaasim. Kaya wag kayong mabahala na kung yun ay overripe na saging, mas magandang ang gawing suka yung gayon. At pag kahit overripe yon, pag maging suka na, napakaganda ng mas makuwang kaysa dyan. Mas matingkad kaysa dyan. At ipakikita naman namin sa inyo itong resulta pagkaraan ng aming titikman kasi depende sa temperature yung pag-asim niya. Hindi pari-pariho yung panahon ng pag-asim, depende sa temperature. Pero sa ginawa natin yon, kahit ito'y punuin natin ng tubig, dadagdagan lang natin ng sugar. Kahit punuin natin yan, walang problema yon. Aasim din ng maasim yon. Ang mahalaga, meron siyang asukal. Okay, sana kayo nakinabang sa natural wellness si Pastor Bito.